Mahalaga ang mga isda para sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng lawa. Mahirap po kasi maghanap ng trabaho, sir eh. Kaya dito na rin po maganda rin naman po ang kita ko. Dito muna ako talaga hanggat hindi kaya ko pa. Nagpapadala ka ba ng pera sa inyo, sa Albay? Nagpapadala rin po. Kinasal pa ako, sir, na yung niyugan ng magulang ko, nasala dahil sa akin. Kaya ginagagawa ko naman ngayon, ako naman tutulong sa kanila. Para lang matubos yun, ako rin po magbibigay. Kailang angkop sa kapasidad ng lawa ang mga isdang pinalalaki rito. Noong isang taon naganap ang pinakamalaking fish kill sa Taal. 2,000 metric tons ng tilapia at bangus ang namatay. Monitor nila yung mga illegal na struktura. So, yun nga, galing sa 12,000 units, ngayon nasa below 6,000 units na mga cages dito sa Taal. Dahil may lisensya na ang bawat fish cage sa Taal, sigurado ang kanilang patuloy na operasyon. Hindi kailangang sobrahan sa patuka at madaliin ang pagpapalaki ng isda. Hindi kailangang punuin at siksikin ang mga kulungan. Ngayon po maluwag, maluwag na rin po yung kuha ng oxygen. Wala masyadong fish kill. Sa dati mag-harvest ka ng 7 buwan, ngayon pwede mong harvestin na may 4. Pareho lang yung laki nun? Oo. Ganon? 4, 5, ganyan po. So yung laki pagkatapos ng 4 na buwan ngayon, dati aabutin ka ng 7 buwan. Opo, sir. Ng patuka. Oh. Di mas magastos pa dati. Gastos po. Minsan lang sa isang buwan nag-harvest dito. At itong tilapia na to, mabibili na sa Alabang at Santa Rosa, Laguna bukas ng buhay pa. Gano'n katanda na yung mga isda na yan? 5 months lang. Anong pakiramdam mo na mawawala na sila sa'yo? Meron din po pala. Wala. Panibago naman. Maliit. 2,040 kilos. Dami. Dahil sa kanilang kooperasyon, mas marami na ngayon ang nakikinabang sa yaman ng Taal. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay. Dito matutupad ang pangarap ng ama para sa kanyang pamilya. At dito ang amang nangingibang probinsya para maghanap buhay ay namamahagi na ng biyaya sa kanyang kapwa. Mula sa Lawa ng Taal, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.